Dalawang albularyo/minero manggagamot na mining in tandem pa. Baka sa sisingiling halaga, mag-uukay sila sa bakuran ng kanilang customer para makuha raw ng mga alaga nilang laman lupa ang sangkatutak na ginto. Jackpot o bokya nga ba ang sinasabing ginto sa bakuran? Dalawang faith healers sa Nueva Ecija timbog sa magkaiwalay na operasyon ay sinagawa ng Criminal Investigation and Detection Unit, Nueva Ecija, Provincial Field Unit o CIDG Nueva Ecija PFU. Nangulimbat daw ang mga ito ng higit kumulang 13 million pesos. Pero paano nga ba nila natangay ang ganito kalaking halaga mula sa isang padre de pamilya sa Nueva Ecija? Kwento ni Mario, hindi niya tunay na pangalan, maayos at komportable naman ang kanilang buhay. Pero unti-unti itong gumulo simula nang makilala niya si alias Renz na nakapagpagaling daw sa kanyang kamag-anak. Nagsimula yan nung nagkasakit nga yung tiyahin ni Mrs. na taga Valenzuela na kailangan daw ng albularyo. Nakilala lang namin kung gagamutin nga niya yung tiyahin ni Mrs. Pero itong si Renz na nagpapagaling ng sakit, aba, nagpapasakit naman ng bulsa? Ayon kay Mario, nag-alok si Renz na maghukay sa kanilang likod bahay dahil mayroon daw ginto. Hanggang sa pumunta nga dito yung albularyo, nagkwento siya sa mga buhay niya. Meron daw siyang hawak na gold bar. Tapos dyan sa likod bahay niyo, meron din. Matutulungan ko kayo na makuha yan, sabi niya sa amin. Noong una raw wala namang balak si Mario na ipabungkal ang gintong sinasabi ni Renz. Pero nang may inalok daw si Renz na tila nagpabago sa kanyang isip, dito na raw siya unti-unting kumagat sa matatamis na salita ng albularyo. Ang sabi niya, meron nga raw siyang alagang laman lupa na pwedeng kausapin yung bantay ng treasure dito sa likod ng bahay. Ang pakiusap lang daw ng bantay, ipagawa namin yung simbahan, ibibigay daw sa amin yung treasure. Pero matapos na mag-abot ni Mario ng pera kay Renz para sa pagpapagawa ng simbahan, aba, tila ba mas humaba pa ang proseso para makuha ang kanilang inaasam na ginto? Humukay muna ng mga ganyang kalalim siguro, tapos doon daw susunugin yung mga pera. Kailangan daw yung mahalagang bagay sa amin ang susunugin. Wala na po akong hihigit pa sa pera. Ayun, sabi niya. Yun ang kailangan nating sunugin. Naglabas kami ng 160,000, ibinalot niya doon sa puting face towel. Tapos, nung nakabalot na, pinakuha ko ng gasolina. Nung pagbalik ko, inilagay na doon, binuhusan ng gasolina, saka sinindihan. Kaya hindi rin ako sigurado kung sinunog talaga o hindi. Ayon pa raw kay Renz, dahil madulas daw ang ginto sa dami ng putik na nakabalot dito. Ang abo daw galing sa sinunog na pera ang gagamitin ng mga alagang lamang lupa ni Renz para mawala ang dulas nito at mahango ang ginto. Pero itong si Renz, bukod sa heavyweight ang mga alagang laman lupa, may ka-mining in tandem din pala. February 2022, ipinakilala ni Renz kay Mario ang kapwa niya albularyo na si alias Francis. Si Francis, mas makapangyarihan at mas matinik pa raw sa kanya. Sa una nilang pagkikita, diretsahan daw sinabi ni Francis kay Mario na may masamang mangyayari sa kanya at kanyang pamilya. Pinatalikod ako, tumalikod ka nga. Tingnan ko yung likod mo. Ako. Sayang yung mga pinaghihirapan natin. Ilang linggo ko na lang mayroon na kang kukuha sa'yo. Dito na siya inoferan ng albularyo ng iba't ibang anik-anik na magpoprotekta raw sa kanila. Una na rito ang panyo. Doon niya kami pinabili ng panyo na sinulatan nila ng Latin. Isa sa mga modus, bebentahan ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng panyulitong puti na ito. Ito raw ay parang magsisilbing anting-anting bilang proteksyon ng mga bibili o ng mga biktima para sa kanilang mga sarili. Binebentahan din daw ng mga suspect ang mga biktima ng litro-litrong tubig na hindi po bababa sa 100,000 piso ang halaga. Ibinubuhos ito sa mga lupa at ito raw ang siyang magiging kapangyarihan para agad na makuha at mahukay ang mga ginto. Binebentahan din daw ng mga suspect ang kanilang mga biktima ng bote-botelyang mga pabagong gaya nito. Ang silbi, ito raw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa espiritu at kaluluwa ng mga albularyo para maisakatuparan nila ng tama ang paghukay ng mga ginto o gold bar na gaya po nito. Dahil sa takot, nagbigay daw si Mario ng milyong-milyong halaga para mabili ang nasabi ni Francis na mga kagamitan. Bukod sa pera, kinailangan din daw niyang patuloy na magpadala kay Francis para sa ginagawang paghukay ng ginto.
pinapadala raw ni Mario ang pera sa isang alias Edward. Sabi nila, para hindi ka na pumupunta dito sa amin para magdala ng pera, yung nakapangalan lang sa akin na nakuha namin yung resibo, nasa 4.2 million. Kasama ang resibo, sa unang pagkakataon, binuksan ni Mario ang hukay na lagusan daw ng ginto. Ang hukay na ginawa ng dalawa, umabot lang ng halos isang talampakan at ang sinasabing ginto na may mahiwagang matandang mga bantay, nowhere to be found. Nang hindi na makontak ni Mario sina Francis at Renz, dito na raw niya napagtanto na tila niloloko na siya ng dalawang manggagamot, kaya naman tinawagan na raw niya si Edward na siyang pinapadalhan niya ng pera. Tinanong ko, natuloy ba noong isang araw na ano po, meron kayong bibilin? Hindi ko naman sinasabi kung yung pabango na bibili kayo ng pabango. Meron kayong bibilin? Ay, hindi po kuya. Pagka po nagpadala kayo sa akin, iniaabot ko lang sa kanya. Wala kaming pinupuntahan. Ay, parang gumuho ang mundo ko noon nung sinabing gano'n ng bata. December 17, 2024, dumulog na si Mario sa CIDG para ireklamo ang nagpapanggap na albularyo/minero na sina Francis at Renz. Sa totoo lang, medyo matagal na talaga tayo hindi nakakarinig ng ganong kwento. But sa aming pagsasaliksik, meron pa rin tayong mga kababayan na naniniwala na makakakuha tayo ng mga gold bars. So kasawaying palad, hanggang ngayon wala silang na ibibigay na gold bars sa ating mga biktima. Agad-agad naming pinunton yung lugar nila at na-confirm namin na nakatira pa rin sila sa bayang iyon. January 21, 2025, dalawang magkaiwalay na intrepid operation ang isinagawa ng CIDG, Nueva Ecija PFU, para tuluyan ang mahuli sina Francis at Renz. 9:30 ng umaga, unang nakipagkita si Mario kasama ang mga kapulisan kay Francis. Makikita sa video ang pagpasok ni Francis sa sasakyan. Maya-maya pa, nagkaabutan na ng pera senyales para tuluyan ng mahuli si Francis. Francis, wala ka nang maloloko ng iyong ginto scheme. Bakit kung mga pulis kami? Mga pulis kami, nagagalaw. 2:30 naman ng tanghali, nakipagkita na rin si Mario kasama ang mga kapulisan sa walang kaalam-alam na si Renz. Tulad ni Francis, nang magkaabutan na ng pera, Renz, wala ka nang kawala. Mga kuya, ginto na naging tanso pa. Dahil diyan, hindi ginto kundi bakal na rehas na po ang hihimasin nyo. Dinala agad sa custodial facility ng CIDG Nueva Ecija PFU ang dalawa. January 30, ilang araw matapos ang intrepid operation, binalikan ng resibo ang dalawang lalaki. Pero hindi na raw muna sila magbibigay ng kanilang pakayag. Nakakarap sina Francis at Renz sa kasong estafa. January 31, nakapagpiyansa sina Francis at Renz at nakauwi na sa kanilang pamilya. Patuloy pa rin gugulong ang pagdinig para sa hinaharap nilang kaso. Pero makalipas ang isang araw, ibinalita ng Nueva Ecija PNP sa resibo na nasawi ang isa sa mga suspect na si Francis. Sa kabila ng malaking halaga na nawala sa kanya, nagpapasalamat pa rin si Mario sa mga leksyon na dala ng kanyang naranasan. Sa pinansyal, baon kami sa utang ngayon. Binigyan na tayo ng kagandahan ng buhay ng Panginoon Diyos. Ako na naghangad ka pa ng masigit pa. Yun yung aral na nakuha ko dyan. Paalala naman ng mga otoridad, Maging mapagmatyag, maingat at kailangan po kakilala natin personal yung mga katransaksyon natin. Yung pera po na nakukuha sa ating mga kababayan, ito po ay pinaghihirapan nila. Kami po ay nakikiusap na lumaban tayo ng patas at magtrabaho tayo. sadyang nakasisilaw ang pangako ng higit na kayamanan, pero kailangan ng iba yung ingat sa mga nagbibitiw ng tila hindi na makatotohanan ng mga salita. Oras na manlinlang at pagsamantalahan ng tiwalang ibinigay. Kikilos sa mga alagad ng batas para mapanagot ang mga bubul sa umano sa perang pinagpawisan at pinaghirapan.